Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na down with evidence. Tila yatang naging acting vice president na itong si First Lady Liza Marcos. Ang daming ganap. Parang hinalal ng ating kababayang Pilipino. Sabi ng ilang netizen, nagtatrabaho ba si Liza Marcos sa gobyerno? Para yatang ang dami niyang mga ganap ngayon. Parang yung mga ganap niya ay parang pang vice presidente. VP Sara, pinamumukha nilang walang gamit or parang walang function sa gobyerno ni BBM at mas functional pa si Liza Marcos. Yan ang gustong bang iparating sa atin ng gobyerno ni BBM? VP Sara, papalitan na nga ba? Kaya may impeachment kasi nakita nila na parang gusto na ikumpara ba? Uy, mas magaling si Liza kasi tingnan nyo, magkaroon ng mga visit sa ibang bansa. Magkipaghalubilo sa mga OFW. Kaya may nagtanong, ano siya? Membro ba ng kabinete ni BBM? May posisyon ba sa gobyerno? Bakit ganyan ang kanyang astig, ang kanyang mga ginagawang action ngayon? Meron pang nga siyang love for all. Saan galing? Sino nagpondo sa kanya? Sino nagbigay ng pondo sa kanya? Na ano ba yan? Na liquidate ba yan? Accountability and transparency. Para yatang hindi natanong yan na. Yan ang mga kuro-kuro ng ating mga netizen. Lalo na ngayon ipinaalam ni Claire Castro na may biyahe si F. Elisa pa. Saan papunta si F. Elisa? Kalimutan ko. Papuntang Saudi. Oo. F. Elisa Marcos nasa Saudi para sa proyekto ng OWA at DICT. Bakit siya pupunta doon for the project of OWA and DICT? Ano ba siya? Parte ba ng OWA? Parte ba ng DICT? Or dahil hindi makarating si Bongbong Marcos, ang proxy si Liza Marcos. Dahil dito, hindi makasama si Liza Marcos kay BBM papuntang Amerika. Talaga ba? Yan ba talaga ang purpose ninyo? So ito kapibig, ito yung ito yung informasyon na ibinigay ni Claire Castro to explain bakit hindi makapunta si Liza Marcos kasama ni BBM sa Amerika. First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20th July 2025 on a working visit to meet of. Sabi ng ibang netizen, itong si Claire Castro, spokesperson ba ng ng First Lady? Bakit siya nagbigay ng impormasyon kung saan papunta si Liza Marcos? Dapat sana kung may kumuha lang si Liza ng spokesperson. Bakit kailangan bang kumuha ng spokesperson si Liza? Yung hindi naman siya nagtatrabaho sa gobyerno. Dapat bang ipaalam kung saan papunta si Liza at bakit siya konektado sa gobyerno? Ano bang nagawa niya? Sino ba siya? First Lady nga siya. So kung First Lady, pwede niyang gawin ang mga pwedeng trabaho ng nasa gobyerno? Rights ba niya? Overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and. Ngayon kabibig, nakita nyo, yung pumunta si Liza sa LA, binalita nga, ganito, ganyan, pero walang press con kagaya nito ba na isinali ni Claire Castro tapos binasa ni Claire Castro yung mga itinerary kasi takot na sila. So nangyari kasi na pinakonect si Liza Marcos kay sa nangyari ni Paulo Tantoco, ngayon talagang puspusan ang pagpapaganda sa pagkatao ni Liza Marcos. Dapat at pinaalam sa publiko saan siya pupunta, yung itinerary, ano ang kanyang ginagawa. Itong pag-promote nila kay F. Elisa, pinapakita nila, tingnan nyo, ang First Lady walang pakialam sa mga issue nyo, kundi nagtatrabaho. Yun ang gusto na ipakita ba? Hindi katulad ng VP nyo, nagbabakasyon, pumapatol sa mga chismis, at kung ano-ano pa. Yun ang gusto nilang ipakita sa mga netizen. Gusto nilang ikumpara si First Liza Marcos at VP Sara para ipamukha sa mga tao kung ano ang nagawa ni Liza Marcos. Bakit?
Parte ba siya ng gobyerno? Diba? OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. Sabi ito, oy, bakit ngayon lang nagpasikat si Lisa? Dapat noong panahon ng eleksyon, may maraming ginagawa si Bongbong, yung mga job fair, kung meron silang mga speaking engagement noon. Bakit ngayon lang nagpa-epal si Lisa para matakpan ang iskandalo? Para sabihin talaga na hindi yung kayang gawin ni Lisa kasi ganito siya, ka-active sa gobyerno? Bakit siya active? Part ba siya ng gobyerno? The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. The trip, originally proposed and scheduled in the first week of July, will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. First Lady Maria Luis Araneta. So yun mga kabibig, yun daw ang gagawin ni Liza Marcos. Buti pa sila sa mga spokesperson tagapagbalita kung ano at saan siya pupunta. Hindi naman siya official ng government. Bakit siya nagpunta doon? Sabi niya nga sabi ni Renato Magkamit, hindi siya official ng gobyerno. 'Di ba? Wala na maniniwala ko sa inyo. Ano po, Riyadh o Rehab? Ano ba kayo? From LJ Laride Reyes. Sa Saudi ba talaga anti-Claire or sa Amerika? From Marichu Plaza, Quezon. Kung totoo man yan, baka sa lubungin pa siya ng rally doon. Nandun na nga, di ba? Kita mo, hindi ka sigurado sa mga detalye ng laka ng asawa ng boss mo. Hindi mo pa alam kung paano babasahin. Kayo talaga, huwag kayong ganyan. Baka narato lang sa Ate Claire ba ito? Palusot working visit. Official ba siya ng gobyerno? Bakit may pa-working visit pa siya? Hala. Ito, sino ang taga Saudi, abangan niyo. May post ang Philippine Embassy of Saudi Arabia dito sa mga dumating na delegates. May mga picture. Wala naman doon ang First Lady sinasabi mo. May mga picture na si First Lady ha. In fairness, ipakita ko sa inyo yung picture ng First Lady ha. Nasaan ba siya? Bahala siya kung saan siya pupunta. Basta huwag gamitan ang pera ng ating bansa kung may natira pa. Working visit nga ang sinasabi ni Claire Castro. Working visit. Hindi siya member ng gobyerno. Ano ba siya? Ang asawa ko nasa Saudi, sa palasyo nakaasan, wala siya nabalitaan na may bisitang darating. O sabi ni Diesel Perillo. Pero ito kabibig ito yung picture ni F. Eliza Marcos na dumating sa Saudi. May ba picture talaga si F. Eliza Marcos? Para ebidensya ba na nandun na siya sa Saudi? Kayo talaga kung ano-ano mga iniisip nyo. Ito po si F. Eliza, karating lang. Yan, yan, nagpa-picture. Yan, nandyan na siya. Di ba? Hinihintay na niya ang mga saan ito? Parang, saan to? Sa ano to? Sa airport ba ito? Or doon na sila sa loob? Ewan natin, di ba kabibig? So, official room ba to? Pwede mga kabibig. Hinihintay ni F. Eliza ang ang tawag dito, ang mga delegates niya or sino bang kausapin niya. Pero sinabi naman ni Claire Castro kung para saan ang pagpunta ni F. Eliza Marcos doon. Kayo talaga, working visit. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya makasama kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ng iban, pwede naman ipa-cancel yan working visit. Hindi naman siya official ng gobyerno. Bakit? Itinanghala ba siya? Binigyan ba siya ng trabaho? Kayo talaga, no? Sabi ng mga nito, huwag yun na kaming gaguhin. Grabe naman itong mga nito sila ito. Ano na lang ang nasa isip nila ba? So, hindi natin makokontrol ang mga opinion ng ating mga netizen. Lalo na hindi pa rin nasasagot kung totoo ba yung balita na may sasagutan niya 3 means si F. Eliza kay Paolo Tantoco. So, pero I think Malacanang will just maybe ignore it tapos ipapakita lang nila kung ano ang ginagawa ni F. Eliza ngayon na nagtatrabaho. Ang tanong lang ng mga tao, nagtatrabaho siya para sa gobyerno, libre ba to? Hindi ba siya binabayaran? Or bakit siya nagtatrabaho sa gobyerno? Aside from First Lady siya ng Pilipinas, dapat ang First Lady palaging sinasamahan ang kanyang presidente kung saan-saan pupunta. Pero ngayon, parang iba ang nangyari. Hindi sasama sa Amerika kasi may working visit. Ano siya? Vice Presidente? Senator? Wala naman siyang posisyon sa gobyerno.
Yun ang sabi ng mga ilang netizen. Naka-observe lang ba? So yun lang kabibig. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Comment down below. Papalakpakan ba natin ang gagawin ni F. Eliza Marcos sa Saudi? Marami siyang programa doon pupuntahan kabibig. Meet and greet with the OFWs. Tapos pupuntahan niya ang mga shelter, yung mga distress, yung mga bata. Di ba? Napaka humanitarian ang gagawin ni F. Eliza Marcos. Hanga na ba kayo kay F. Eliza Marcos? Sabi ng iba, ay, alam na natin yan eh. Para matabunan ang issue ni Paulo Tantoco, para ipakita ba ang kagandahang loob, kabuting loob ng F. Eliza Marcos na sabihin, o tingnan mo nga kahit napaka-importanting meeting BBM and Liza Marcos, USA, Trump, hindi talaga pumunta si Liza kasi mas inuna niya ang working visit sa Saudi. Yan ang pusong Marcos. Trabaho, trabaho, trabaho. I don't know kung maniwala pa mga tao. Bahala na kayo. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.